As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat mga babayan. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel and paki-follow po ang ating Facebook page, Pinas Sabat Newsroom, and ang atin din pong Facebook group na Tambayan ng mga Cocheros. So paki-follow na lang po yan mga babayan. Wait. Kina, parang mali ka yata ng thumbnail. Sorry. Oo. Tama. Nalito ako, sorry. Tama si Kina, mali ako. Ako yung mali. Nalito ako sa thumbnail. Ako yung nalito. Sorry. Sorry na agad, Kina. Sorry na agad. Oo. Anyway, okay, game. Nalito ako sa sarili kong topic. Okay, bago tayo pupunta sa ating main topic mga babayan. I just want to react dito po sa ating paano ba to? I just want to react doon sa river of garbage. Doon sa river of garbage na naganap recently. Mabilis lang. I just want to get this out of the way. Kasi iniisip ko rin siya kanina pa. Kasi mga babayan, alam naman natin, I'm sure nakita nyo na yung river of garbage, di ba? Sa mga hindi pa nakakita, ito yun, yung sa Baclaran, ayan, ha? I'm sure nakita nyo na to. Ayan, yung river of garbage sa Baclaran. Oh, yan. Nakita nyo na yan, I'm sure. Literal, na river of garbage. Ayan. Oh, di ba? Literal yan, river of garbage. Ngayon, may nakita kasi akong mga post. Nagre-react sila sa sinabi ni GM Torre, General Manager Torre, at saka ni Yusek Claire. Sinasabi nila, kasi di ba nagsabi si Yusek Claire, nagsabi siya na tulungan din natin ang gobyerno, na kahit anong gawin nating linis dyan, tulungan natin ang gobyerno para maging maayos yung ating mga daluyan ng tubig. Si General Nick Torre, may sinabi din siyang ganun, something to that effect, na magtulungan tayo. Magtulungan tayo. May mga DDS na nagko-comment. May mga DDS na nagko-comment. Ang sinasabi yun nila, bakit kasalanan namin yung obligasyon nyo? Something to that effect. Obligasyon daw ng gobyerno maglinis, obligasyon daw ng gobyerno na actually, di pa nga gobyerno eh. Obligasyon daw ni Bongbong Marcos na siguruduhin na malinis ang bansa sa basura. Bongbong Marcos, what? Sisisi nyo na naman kay PBB. Actually, pinost ko ito na isang araw eh. Pinost ko ito na isang araw. May nag-post kasi, nakasalahan daw ni PBBM, ito daw ang Marcos legacy, basura. Ito daw ang Marcos legacy. Sabi nung nag-post. Una pumasok sa isip ko, tipaklong, sino bang may hawak ng health and sanitation ng mga barangay nyo? Hindi si President Bongbong Marcos. Ulitin ko pagdating sa basura, pagkolekta ng basura at pag-dispose ng basura, kapag ang pinag-usapan natin ay yung side ng gobyerno, hindi si Presidente Bongbong Marcos ang may may hawak niyan. Ang may hawak niyan, LGU, si Mayor. Sino ba Mayor nyo?
Sino mayor nyo? Di ba? Baka nakakalimutan nitong mga DDS na to na meron tayong tinatawag na local autonomy. Ibig sabihin, ang mga LGU ay hindi kontrolado ng national government. Oo, hanggang sa level yan ng ng health and sanitation. Trabaho ho yan ng LGU nyo, trabaho ho yan ni mayor nyo. So, kung madumi yung kung naging madumi yung kung nagkaroon ng river of garbage diyan sa Parañaque, actually Pasay nga eh. Pasay tsaka Baclaran. 'Di ba? Pasay tsaka Baclaran. Sino bang mayor niyo diyan? Wait lang guys naglobat yung camera ko. Yung camera ko ay yung phone. Yeah. Okay. Anyway, ayun. Sino bang LGU nyo? Sino humahawak ng nyo, ng mga, sinong mayor nyo? Sinong barangay captain nyo? Sino bang mayor sa Baclaran? Sa bang parte si Baclaran? Sa bang parte ng yan? Sa bang LGU kasama si Baclaran? Parañaque? O Pasay? Pasay na yata ang Baclaran eh. Sino ba mayor sa Baclaran? Sino mayor sa Parañaque? Oh. Tanungin nyo sila. Ano nangyari? Sa Olivares. Si Olivares sa Parañaque yan. Sigurado ako. Dynasty sila dyan eh. Yung Olivares eh. Calixto sa Pasay. Oh. Tanungin nyo yung mga mayor nyo, bakit ganyan? Ba't nagkaganyan yan? Hindi nyo pwedeng isisi kay President Bongbong Marcos. Kasi trabaho ng LG. Ano bang akala nyo sa Pilipinas? Wala kayong iisa lang ang gobyerno nyo, Malacanang lang? Baclaran is still under Parañaque. O, lahat yan kay Olivares, kung ganun. Lahat yan Olivares. Kung Parañaque pa rin yan. Anyway, ano ba akala niyo sa Pilipinas? Malacanang lang nagpapatakbo sa buong lahat ng lugar sa Pilipinas? Pati barangay niyo, Malacanang ang nagpapatakbo? Huy, may mga barangay captain kayo. Baka lang nakakalimutan niyo yan. Tapos, mayroong comment, ito si Corina Sanchez. Ito yung actually nabasa ko, kaya kanina ko pa iniisip. Sabi niya, all this garbage from the Manila Bay used to get washed up onto Manila waterways. Now, with the reclamation, it seems the garbage now has diverted to Parañaque waters. Wow! So tell me, mas kasalanan ba ng tao ang flooding problem natin o ng gobyerno? I have an answer. You first. Alam niyo mga babayan, ako para sa akin it's a shared responsibility. May kasalanan pareho. May kasalanan pareho. Specifically yung LGUs. May kasalanan yung mga LGU nyo. May kasalanan ng LGU nyo, number one. Ba't hindi niya nililinis ng maayos yan? Pangalawa, yung mga taong nakatira dyan sa Parañaque. Ba't ang bababoy nyo? Diba? Ay, pasensya na, hindi naman lahat ng taga-Parañaque baboy. Yung mga mga pabaya lang sa lugar nila. Basura nyo yan eh. Ba't di nyo dinidispose ng maayos? Problema natin lahat yan. Problema natin lahat yan. Diyos ko. Alam nyo, mga babayan, ito na lang, kakabalik ko lang from Japan nung Feb. Nagbakasyon ako ng Japan. Hindi, wala ka makikita ang kalat sa kalsada talaga. Tapos ito pa. Napagalitan pa ako one time. Kasi, yung bottles, kailangan nakahiwalay. Hindi lang nakahiwalay. Walang takip. Hindi lang walang takip, kailangan durog.
Napagalitan pa ako nung inuupahan namin Airbnb. May hiwalay na plastic para sa mga para sa mga bottles. May hiwalay na plastic para sa mga boxes na paper. Ayan, tatanggalin pa ang label, Yojobi, correct ka dyan. Tatanggalin pa ang label. Hiwalay pa yung tapon ng label. Yun ang nakakatawa. Oh. Pero napakalinis ang lugar. Pwede ka matulog sa kalsada, pwede ka humiga sa kalsada eh. Yung estero nga doon, napakalinaw, may mga isdang nabubuhay. Diba? I mean, disiplina naman ng konti. Hindi porke meron ka ng malinis na na estero, gagawin nyo ng higanting garbage can. Yan ang problema sa Pilipino eh. Kapag nasa ibang bansa, napakadisiplinado. Sa sariling bansa, nawawala ng disiplina eh. Kala nyo, ewan ko ba? Hindi ko naiintindihan kung bakit. Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit. Pag nasa ibang bansa ang Pilipino, umaayos, bumabait, nagiging magalang. Diba? Pag nasa ibang bansa. Pero pag nasa Pilipinas, ay, akala mo mga, Diyos ko, lumalabas ang pagkabagra. My goodness. Diba? Kapag nasa Japan ka, tatapusin ko lang, bigyan nyo lang 15 minutes ha. Pag nasa Japan ka, pag tatawid ka ng kalsada at pula yung nakikita mo doon, hindi ka tatawid talaga. Pag may nakatabi kang Pilipino, magtititigan pa kayo, mag-iisip kayo, tatawid na ba tayo? Tatawid na ba tayo, boy? Ready ka na ba? Ready ka na? Ganun eh. Dito hindi, anak ka ng tipalo. Yung mga pedestrian, hari ng kalsada. Yung mga tricycle driver, hari ng kalsada. Yung mga motor na kamote, hari ng kalsada. Yung mga jeep, hari ng kalsada. Anak kayo ng tipaklong talaga. Kaya ngayon, tamad na ako mag-drive sa Pilipinas. No joke. Tamad na ako mag-drive sa Pilipinas. Ayoko na mag-drive sa Pilipinas. Nag-grab na lang ako for the most part. Bahala kayo ma-hassle. Gusto ko naka-chill na lang ako. Wala eh. Walang disiplina eh. So really, just to land this point, mga kababayan, yung nangyari na yan, e-bike ang pinakahari, correct? Sila ang hari ng mga hari, ang e-bike, anak kaya ng tipaklong, mas lalo na yung mga e-bike na yan. Hari ng mga hari, yan. No joke. But anyway, ayun na nga, just to land this point, mga kababayan, baka move on tayo sa ating topic. Yung issue na yan sa basura na yan, it is a shared responsibility. Problema natin lahat yan. Problema yan ng gobyerno, dapat problemahin din natin. Yung disposal, ayusin natin. Pwede ba? Pwede ba? Maawa naman kayo. Magrereklamo kayo, baha ng baha, may mahuhugot na sopa sa loob ng drainage. Anak ka ng tipaklong. Sopa talaga? Isiniksik nyo sa drainage ang sopa? Anak ka ng tipaklong talaga. Anong pakala nyo sa gagawa kayo ng underground na kondo? May sopa? Diyos ko. Anyway, it's a shared responsibility, everyone. Di ba? Kung magreklamo kayo ng baha at ginawa na ng gobyerno lahat ng kanyang pwedeng gawin, sino nang may kasalanan? Di ba kayo na? Tamad daw yung mga squatter. Alam naman natin yung mga squatter feeling entitled. Pa-victim palagi. Diyos ko. My goodness. Yung mga informal setters, bibigyan mo ng bahay. Magrereklamo. Sasabihin, ang layo-layo, walang trabaho. Buti nga, may bahay ka eh. Anong gagawin? Ibebenta yung bahay. Babalik sa squatter. Anak-anang tipaklong talaga. Ewan, ang hirap niyong tulungan. Totoo lang, ang hirap tulungan talaga ng mga informal settler. Totoo lang. Anyway. Move on tayo, guys. Move on tayo. Okay, pag-usapan na ngayon natin to.
Hindi kaya sabotahe yung basura? Well, pwede. Ayoko isipin sabotahe eh. Iniisip ko lang talaga. It's possible. Anything is possible in the Philippines. Pwedeng sabotahe yan. Pero, I mean, aminin na natin, wala talaga tayong disiplina pag nasa Pilipinas. Aminin na natin yun. Ganon din naman ako. Kaya simula nung iniikot ko yung mga anak ko sa kung saan kami nakakapunta. I make sure na kung ano may matututunan ko sa ibang bansa, at least sa sarili ko na lang. I-apply ko na lang sa sarili ko. At kung kakalat man siya, o di maganda. Kung hindi, okay lang din. At least ako, nagawa ko yung parte ko.